So nag-decide ng World Boxing Organization, meaning no contest, walang nanalo, walang natalo. Mawawala rin yung record ni Navarrete na nanalo para maprotektahan lang nila si Navarrete. Rematch. Punta rin ako doon kung papayag si Navarrete rematch. Ayan mga tol, binanggit mismo ni Chavit Singson, tanggap niyang desisyon pero duda kung papayag pa ba si Navarrete sa immediate rematch. No contest daw ang binabang desisyon para maprotektahan ang kartada ni Navarrete. Alam ni Chavit Singson na ang kalakaran sa boxing kaya madali sa kanya na intindihin kung bakit ganun ang desisyon. Pinaabot pa nila ng ilang araw sa pag-review pero una pa lang nakapix na pala ang desisyon na no contest. Ayon naman kay Charlie Suarez, hindi man pumabor sa kanya ang hatol, tanggap naman niya ang no contest dahil may pagkakataon pa sa rematch. Mas pagbutihin daw ni Suarez ang laban sa rematch para makuha na ang panalo. Sa ibang banda naman may reaksyon si Cuadro Alas Casimero sa pahayag ni Manny Pacquiao. Wika ni Casimero sa kanyang post, Naoya Inoue versus Tank Davis. Tinanong si Pacman kung sino ang mananalo. Sagot ni Pacman, Inoue daw siya. Ibig sabihin kung matalo ko si Inoue, malakas pa ako kay Tank Davis, lol. Dagdag pa ni Alas sa comment section, ayaw lang siguro ni Pacman maipit sa tanong. Bata ni Mr. Honda kasi si Inoue, pero opinion ni Pacman yon, iba naman opinion ko. Hindi kakayanin ni Inoue si Tank Davis, hindi niya kaya ang lakas ng 135. Ang galing pa tumaiming ni Tank Davis, malakas talaga. Pabor ba kayo sa sinabi ni Casimero mga tol? Kung matalo daw niya si Inoue, ibig sabihin lang, mas malakas pa siya kay Tank Davis. Ang tanong kasi kay Manny Pacquiao doon mga tol, what if parehas lumalaban si Inoue at Tank Davis sa parehong dibisyon? Ibig sabihin kung sakaling lumalaban din si Inoue sa lightweight tulad ni Tank, yung hindi na niya kailangan umakyat pa ng timbang. Kaya ang sinagot ni Manny Pacquiao, syempre si Inoue dahil speed is the key. Pero ang opinion naman ni Cuadro Alas, syempre kung aakyat si Inoue sa 135, hindi raw kakayanin ni Inoue ang 135 division. Lalo na may lakas at magaling tumiming si Tank. Sa ibang banda naman may kumakalat na balita tungkol umano sa bakbakan ni Marlon Tapales versus Ramon Cardenas. Si Cardenas ang huling nakalaban ni Inoue kung saan napabagsak niya si Inoue. Pero sa bandang huli binugbog lang ni Inoue itong si Cardenas. Si Tapales naman mga tol, huling talo niya kay The Monster Inoue by TKO. Kung maglaban ang dalawang tinalo ni Inoue, isang magandang laban ito dahil isang Mexican versus Pinoy ang magbanatan. Pero duda ako sa mga lumalabas na balita ngayon tungkol dito mga tol dahil wala pa naman ina-announce ang Viva Promotion. Ayon kasi sa kumakalat, may negosasyon daw at posibleng ganapin ang laban sa October. Kaya abangan na lang po natin ang official announcement kung sakaling matuloy. Sa iba pang balita, Oscar De La Hoya, sinabing dapat magpahinga muna si Ryan Garcia sa natitirang bahagi ng taon matapos ang matagumpay na operasyon sa kamay. Katatapos lang niya magpa-opera, ngayon ay titignan naman niya ang balikat dahil may injury. Dagdag pa ni De La Hoya, sa totoo lang gusto kong isipin ni Ryan na magpahinga siya sa buong taon. Ayusin niya muna ang isip at katawan niya para gumaan ang pakiramdam niya. Wala naman mawawala sa kanya, may mga injury siya na kailangan niyang ayusin. Naranasan ko na yan dati at sigurado akong maraming nagsasabi sa kanya ng iba't ibang bagay. Kailangan niyang huminga ng malalim, umatras muna ng kaunti at mag-isip at ayusin niya ang buhay niya. Opinyon ko lamang ito, sana magpahinga siya ng 1 taon. Ayan mga tol, another long layoff para kay King Ryan Garcia. Masyadong tinatamasa ngayon ni Ryan ang tagumpay niya sa boxing. Kaya hindi na ito nakafocus sa kanya ang boxing career. Kahit walang hawak na titulo si Ryan Garcia, mas malaki pa rin ang bayad sa kanya kumpara kay Teofimo Lopez at Devin Haney.